po, doon po tayo doon sa Oh, sinabi yeah. ni Senator Bato de la Rosa on his accusation na pinilit niyo po etong si Grijaldo, si Police Colonel Hector Grijaldo na aminin na meron talagang reward system. Well, ano nila yun eh, yun yung kanilang sinasabi ko nga kasi yun ang script nila. So, sa akin naman kasi, kinu-question nila, ano daw, may sinasabi siya na sanay daw kami sa paggawa ng script. Kasi nung sinabi ko na script nila yon, ang sinasabi ko doon, agenda nila yon. Yun yung kanilang tinatawag na manuscript nila. Yun siyempre kapag naghi-hearing ka naman, talagang meron ka namang tinatawag na agenda, 'di ba? Gumagawa ka ng agenda. Invocation, national anthem, Mm. o tapos ano yung mga unang issue na pag-uusapan. Yun yung mga script na sinasabi natin. Talagang script talaga yun kasi andun talaga gagawin mo eh. Pero yung pinag-uusapan laman ng mga Mhm. item na yun, siyempre, Mhm. yun ang hindi mo na pwede script yun. Kasi nga, napakahabang script naman nun kung gagawin mo na. So ngayon, Mhm. yung sinasabi nila na si Grijaldo ay aming pinilit. Alam mo, nakakatawa yun, ano? Kasi nga ngayon, ang dami nang lumalapit sa amin ng mga empleyado doon na sinasabi na, ay sir, pumasok pa nga, may mga pumasok pa nga doon sa may wala namang secret room doon. Wala namang hindi naman sarado yung room na yon. Kalapit yun ng kainan eh. Kumbaga holding area yon ng mga resource persons. So, dun siya dinala. It's not a private room ano, per se, na sinasabi nila na pinalalabas nila. But unfortunately, ito kasing si Senator Bato, nagiging masyadong defensive siya. Mhm. Kasi nagsimula naman talaga 'to, alam ko kasi bata naman niya talaga 'yan si ano, eh, si Grijaldo. May pinaghuhugutan siya. Well, I think ang pinaghuhugutan niya nung mabanggit ko si Colonel Andula, yung tungkol sa anak niya na nag-aral sa PNPA at nung mabanggit ko yung relasyon ni Andula kay Gerald Bato through sa anak niya, doon na nag-react si Senator Bato. I think yun yung pinaghuhugutan niya. Mhm. Na siguro akala niya ang ini-establish ko doon ay yung pag-aaral ng anak niya doon sa PNPA bilang plebo during that time at na-assign kay Colonel Maglana. Siguro yun yung mga tipong nakanti siya na sinasabi niya na kung binibabysit ko daw yung sa anak ko, wag niyang itulad sa anak niya dahil hindi nagpapababysit ang anak niya. Kasi alam mo yun sa PNPA kapag pumasok ka sa kadete, di ba? Mm. Talagang mahirap pumasok diyan eh, sa PNPA, lalo na 'pag plebo ka, yung first year. Nako, ano 'yan, may mga alam mo na, papahirapan ka, gano'n, gano'n. PNP chief siya no'n. Siguro do'n siya nasaktan, pero hindi 'yun ang ibig ko sabihin, eh. Ang sinasabi ko, I was thinking na during that time, si Colonel Andula naka-assign sa PNPA bilang, security nung kanyang anak, which sabi ko Mhm. tama lang 'yun. Mhm. Alam tinatawag na PSPG, naka-assign yung anak niya, yun pala hindi. Baka kasi meron palang naging issue dito dati Opo, pero na bilang sorry. charge chief PNP Opo, sorry tapos to cut you short din, Congressman, no? nababalita. Opo. Yes. Sinabi, 'di ba po sinabi na rin po Mm. ni Senator Bato na 'wag na nating involve yung mga anak natin dito. Ano, para malinaw, dun lang tayo sa Mm. Senate hearing. So balikan din po natin yung hearing pareho ng Senate at saka ng lower house. Alam naman po natin na nire-request ng lower house ang kanyang presence, no, doon sa interview para siya ma-interview, but he is always saying no. Ayaw niyang pumunta talaga, kaya sa Senado na lang. But Mm. naintindihan din natin yung interparliamentary courtesy. Pero pwede po ba Yes. na lampasan na we overlook that and we tell him, boss, baka naman pwede. Mag-inhibit ka na lang. Kung hindi mo kayang umattend dito, maging patas ka na lang sa mga hearing and inhibit. Naputol ka, hindi ko masyado naintindihan. Oo. Pwede po bang, Hello? yan, Kong Dan, ito po, medyo malino na po ba? Yun Yes, lang yes, pong, again. since pinag-uusapan din naman po natin ang interparliamentary courtesy, ano, at ayaw po niya umattend dito sa mga hearing ng lower house, can we go as far as telling him directly, mag-inhibit ka na lang doon sa Senate hearing para patas na lang yung magiging usapan. Sinabi na namin yun eh, Mm. na siyempre sila yung akusado, di ba? At sana mag-inhibit sila. Dahil nga mahirap talaga kapag ikaw ang
akusado para ka nasa isang korte na ikaw rin ang nagja-judge, di ba? Kaya nga ang sabi nga namin, better yet sa Senado na talagang wag na muna silang umatindo sa hearing. But of course, decision nila yan, rules nila yan. Hindi naman natin pwedeng harangan yan. So, nasa sa kanila yon. That's the reason why, sabi nga namin, iniimbitahan namin sila sa Kongreso para at least ma-hear yung kanilang mga interparliamentary courtesy ay nire-respeto po natin yan. Ayan, yun nga po, no, yung hinihintay po natin kung a-appear ba sila or not. So nakikita din po natin na parang hindi patas. But the thing here, Kong Dan, is anong magiging diferensya nitong Senate hearing kung wala din naman silang maibibigay na bagong ebidensya, bagong mga ipepresent na mga testigo, resource person na hindi ninyo na nadaanan dito sa lower house? Well, ako nakikita ko lang naman naging isang material na ginawa ng Senado dyan, yung pag-amin ng dating presidente. Pagdating po doon sa DPS, which nagko-corroborate sa mga sinasabi ng mga witnesses na nasa sa amin. At ang isa pa doon, ang mabigat na mga na-reveal doon ay syempre yung mga, hindi ko we have to investigate this deeper, no? Na sinasabi nga yung mga GPNP na sila yung mga commander ng DDS. At the same time, yung pag-infuse mo doon sa mga criminals to fight back para at least ma-eradicate sila. Those are the things that are being mentioned na talagang naging maganda naman sa kanila pong hearing that can be used by us, di ba? And I think hindi na namin tatanungin si Mr. President noon if ever that he'll be attending in the congressional inquiry. Which is still a big if. Di mo ba? Kung siya ay magpapakita sa congressional inquiry. Oo, sige po. Basta kami open-ended kami doon, no? At sana matid sila, no? Ako naman, if ever I was mentioned, my name was mentioned in Congress, in Senate. But I'm willing to be invited, no? If ever that I'll be invited, I'll be willing to be a part of it. Para lang mapapakita na wala po tayong tinatago. Kasi sinasabi nila na pinilit po namin yung si Grijaldo. And that's the reason why tama kayo na dapat huwag na natin pag-usapan yung sa mga anak niya because hindi naman sila party dito. Pero ang sa akin lamang doon, sinabi ko na dati yan na huwag na natin pag-usapan yung sa mga bata dahil hindi naman yun ang intention ko before. Pero unfortunately, meron pa tayo nakadinig na ganito na ginamit pa nila itong si Grijaldo. And for sure, itong si Grijaldo, he'll be attending in the next hearing doon po sa Kongreso. And humanda naman po siya sa kanyang mga magiging mga salaysay. Dahil talagang ako ay talagang ang sabi ko sa sarili ko, we have to defend the integrity of the Quadcom, ano? Kasi na-damage dito ibong Quadcom hindi lang ako problem, mayroong personal attack. They attack the credibility of the Quadcom. Kung Dan, isan lang sa akin, bukod po doon sa pag-called out sa inyo ni Senator De La Rosa, nagpaplano daw po na mag-undertake ng legal action laban sa inyo. Yes, okay yun. Ready naman po kami dyan. At yan nga, maganda nga yan para maliwanagan ang lahat kung sinasabi nila subordination by perjury, tingnan natin po, mag-ready din po sila because we are about to take action also. Lalo na yung sa sinabi na po ni Colonel Hector Grijaldo. Mag-prepare din po siya because we will be going after him as well. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.